Kumusta po ang inyong pakiramdam? Ito po ba ay may sapat na pahinga, may sapat na tulog, may sapat na pagkain? Ang binabanggit ko po, ang ating katawan o yung tinatawag ng Panginoon na templo ng ating Panginoon, walang iba kundi ang ating katawan, physical na ito. So, yan po ang pag-aaralan po natin. Tingnan po natin kung inaalagaan po natin ang ating mga katawan na ito o sinasabi na templo ng ating Panginoon Diyos. Baka mamaya ay kuhanin ng Panginoon ang ating mga katawan na ito. Hiniram lang po natin ito. Baka pagbalik po natin, baka sira-sira na. So kaya ito po, ang vlog na ito ay pagpapaalala doon sa mga abusado sa kanilang mga katawan. Baka akala po ninyo ay sarili po nyo yan. Hindi po, hindi po sa atin ito. Ipinagtiwala lang po ng Panginoon Diyos. Kaya kailangan matutunan po nating mahalin ang ating mga sarili. Learn how to love yourself. Okay. Ay, baka, mamaya, sabi nga na, mahal ko naman sarili ko katunayan niya, panay ang tulog ko Hindi na nga ako bumabangon Katunayan niya, abot na nga ang kain ko Hindi na nga ako tumitigil sa pagkain. Katunayan niya, yung pagtatrabaho ko, hindi na ako tumitigil kasi gusto ko na hindi magutom ang sarili ko. Kaya, hindi na ako namamahinga sa pagtatrabaho, panay ang overtime ko. Kaya nga panay na ang aking libot sa buong mundo dahil nililibang ko ang sarili ko. Dahil nga, hindi naman magtatagal ang buhay na ito. Kaya gagawin ko na ang lahat para sa sarili ko. Kaya mga kapatid, tingnan nga po natin kung talaga nga bang inaalagaan natin ang mga sarili natin. Okay, ito po ay matatagpuan natin sa unang Korinto. Chapter 6, verses 9 to 20, na ganito ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Mga kapatid, binili po tayo ng isang halaga na hindi kayang palitan ni numan. Hindi po atin ang katawan na ito, hiniram lang po natin. At ngayon, gagamitin po natin ito na kalugod-lugod sa Diyos. Huwag po nating abusuhin. O reminder po sa lahat. Kaya napakahalaga po ng mga topic po natin. At kung ikaw po ay napadaan sa ating video na ito, ay purihin ang Panginoon. Baka isa ka sa mabibigyan ng mga paalala kung paano mahalin ang sarili. So, sinabi po sa mga talata na ito ay binili tayo sa isang halaga. Saan po tayo binili? Dati po tayong makasalanan. At dahil dito, sa pagkakasala po natin, nagkaroon po ng paghihiwalay ang relasyon ng Diyos at ng tao. Kaya namagitan po sa atin ang kasalanan. Pero dahil dito, inibig tayo ng ating Panginoon Diyos, inirestore po, ibinalik po muli ang ating relasyon. Ito po nga po yung binili tayo ni Jesus Christ nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Binili po niya tayo ng kanyang banal na dugo. Kaya po, special po ang ating pong buhay ngayon. At kailangan gamitin po natin ito ng tama. Kaya pinapaalala po, matuto nating mahalin ang ating sarili dahil ito'y pinagkatiwala ng Panginoon Diyos. Prinsipyo ng mga talata na ito, ang katawan ng tao ay templo at banal na espiritu, mga kapatid. Isipin lang po natin yung banal pala yung ating katawan na ito dahil
nananahan at naninirahan dito ang ating banal na espiritu ng ating Panginoon Diyos. Kaya, paano na lang kaya kung gagamitin ito natin sa hindi tama? Oh. Si Larry O'Donnell ay meron po siyang 4 na paraan kung papaano natin ito mapanatiling banal. Meron po siya. Hiramin ko po si Larry O'Donnell. At ito, babahagi po natin. Meron pong 4 na paraan. Una, manatiling disiplinado sa pagkain. Nako, mga kapatid, ito pa naman ang weakness ng iba. Dati ako po, ganyan din. Weakness ko po ang pagkain. So, pinapaalala po dito ni Donnell na disiplinado dapat tayo sa pagkain, hindi higi ng higi. Kung pinagbabawal ng doktor, bawal, wag nang kumain. Kung pinagbabawal sa iyo masyadong matamis, wag nang kumain ng matamis. Kung pinagbabawal sa iyo maalat, wag nang alatan ng pagkain. Kung pinagbabawal ng sobra ng kanin, bawasan na. Kung sobrang mantika at ano pang mga spicy food, mga kapatid. Yan po ang isa sa mga aral na disiplinado sa pagkain. Kailangan maging maayos tayo sa pagkain. Pero may sinabi po rito about sa pagkain sa Kawikaan 23, verse 20 to 21. Huwag kayong makikisama sa mga lasenggo at masisiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Mga kapatid, ibig sabihin walang patutunguhan ang masyado tayong obsessed sa pagkain at sa pag-inom ng alak. Hindi naman binanggit dito, mga kapatid, yung uminom ka ng isang single amount ng alak ay ikaw ay isang masiba na, kasi ang sinabi nito, lasenggo. Yung panayang inom ng alak, mga kapatid, nakapagbibigay ito ng kahirapan. Pagdudulot ito na ikaw ay balang araw, wala ka nang kakamtin sa buhay mo. May mga lugar po, mga bansa na kailangan po uminom ng kaunting alak. At ito yung para magkaroon ng panlaban sa lamig, lalong higit sa mga parte na halos hindi naman na umaaraw. Dito sa Saudi Arabia, mainit na nga panahon, tapos mag-iinom ka pa ng alak. Ano pa ang masasabi ng banal na espiritu? Kaya iwasan po natin ang mga ganito, pagkain, pag-inom ng alak. Naku, wala pong maidudulot ito. Sabi ko nga, yung pagkain, moderately ang pagkain. Kailangan healthy diet. Ay pambihira, hindi naman kumakain ng gulay. Puro na lang ang kinakain karne. Bawal lang karne. So, ano pa? Kailangan mag-exercise. Physical activities, kailangan po natin yan. Hindi po pwede yung pambihira na lang, puro gadget na lang. Kailangan pawisan ka. Isang magandang indikasyon, ang pawis. Ito po ay nagbibigay ng healthy living, ang pawis. Napapalitan ng mga nawawala yung mga toxic. Kailangan po natin yan. So ano pa? Kailangan natin yung proper rest. Yung mga nagtatrabaho po dyan, yung workaholic, nako, pambihira, bigyan nyo ng pagkakataon ng mga sarili nyo na magpahinga, time to rest. Yan ang paraan, isa sa mga dapat matutunan natin na mahalin ang sarili. Una pa lang po yun. Pangalawa, panatiling malusog ang isip. Naku po mga kapatid, paano ba natin magiging panatilihin ang ating pag-iisip? Yung mga negatibo, wag nating entertain. Wag tayong masyadong makimarites sa mga walang mga kabuluhan. Imarites natin yung salita ng Diyos, yung makapagbibigay sa atin ng encouragement, motivation, inspiration. Yung salita ng Diyos. Punuin po natin ang ating mga isipan. Ano po? Ang susunod, pangatlo, panatilihing malaya ang iyong katawan mula sa sexual na kasalanan. Mga kapatid, yung sexual na kasalanan, nagbibigay po ito ng malaking kasalanan.
Inamin ko po, ako po, dumanas po niyan. Naling po ako sa isang babae na mayroon na po akong pamilya. Yun ay isang malaking kasalanan na ma-involve ako sa another woman. So, salamat sa Panginoon Diyos, binigyan ako ng pagkakataon na ito ay akin pong pagsisihan ng lahat. Kaya ito po, binabanggit ko po sa lahat. Yung walang sariling asawa, huwag nyo pong tangkain na makipag-sexual. Lalong higit po, mga mag-boyfriend at girlfriend pa lang. Premarital sex ang tawag dito. Mga kapatid, malaking kasalanan ito. Iwasan nyo na po to at hindi mananahan ang banal na espiritu. At parang sinisira natin ang imahe ng ating Panginoon Diyos. Layo na po natin yan. Yung pakikipag-sex sa iba. Pakikipag-sex sa babae. Sex sa lalaki. Mga kapatid, napakalaking kasalanan. Immoralidad po ito. Kaya hanggat ngayon pa lang, pinaalala po ni Larry Donnell na yung kanyang pangatlo, panatilihing malayang yung katawan sa sexual. Pag-asawa mo po siya, kahit ano po ang gawin po ninyo, asawa nyo po siya. Yun ang kalayaan ng pagiging kasal. Mga kapatid, kasal ha, sinasabi ko kasal, hindi po yung live-in. Wala pong basbas ng Diyos at walang basbas ng munisipyo o ng gobyerno. Wala kayong pinangahawakan na marriage certificate. Bawal po yan. Bawal sa panahon natin yan. Kaya kailangan gawin po natin yan. Matuto po natin, matutunan. Pangapat, isuko ang iyong katawan bilang isang buhay na hain na ikaluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin po, habang nabubuhay tayo, may pag-asa tayo, ibigay natin sa Diyos. Kung nagkasala tayo, aminin natin. At may panahon pa. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung patay na at saka dadalhin sa simbahan, mga kapatid. Sinasabi ka, merong, alam niyo po ba, KBL. Noon lang sila nakakapagsimba. Yung K, stands for kasal. B, binyag. And L, living. Mga kapatid, huwag po nating ugaliin na KBL lang po ang pagsamban po natin. Yung ibigay po natin habang tayo nabubuhay, ipagkaloob natin sa Panginoon Diyos. Haing buhay. At kailangan yung ministeryo ng Panginoon Diyos, gamitin po niya tayo. So, matutunan nating mahalin ang ating sarili, makita natin ang Panginoon Diyos ay nagmamanifest sa buhay po natin. Kung dati tayo ay masyado sa pagkain, ay lilimitahan na natin kasi mahal natin ang katawan natin dahil hiniram lang po natin. Pag ibinalik natin ito, kailangan malinis po. Para lang po itong nanghiram ka sa kapitbahay mo ng isang plato. Malinis yung plato. Gagamitin nyo po yung plato na ito sa inyong bahay. Siyempre, pag isinuli nyo po, kailangan malinis din. Hindi po ba? Nakakaya naman po yung isusuli mo yung plato. Mayroong mga pinagkainan o andun pa yung mantika ng baboy. Mga kapatid, linisin po natin tulad ng buhay po natin. Ibinigay ng Diyos, malinis ito. Pinanganak tayong malinis. At kailangan bumalik tayong malinis sa ating Panginoon Diyos. Yan po, alagaan po natin ang ating sarili. Kaya review nyo lang po yung mga binanggit ko na ito. Mga kapatid, kalulugdan tayo at pagyayamanin tayo ng ating Panginoon Diyos. Muli, matuto nating mahalin ang ating sarili. Ipagkaloob sa Diyos ang lahat ng bagay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen at Amen.